hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, paano ka magkakaroon ng pananampalataya? Paano mo malalaman ang iyong pananampalataya kung hindi ka nakakapakinig ng salita ng Diyos? Marami pong tao, pagdating po sa pangangaral ng salita ng Diyos, binabaliwala, hindi pinapasit, dinededma. Minsan po, tumatayo, umaalis. Minsan po, iniiwasan po talaga. Ay isip po nila, corny. Amen? Parang wala lang. Pero kapatid, kahit na ikaw ay umiiwas, patuloy na gumagawa ang Diyos na ikaw ay magkaroon ng pagkakataon ng mga pag-isipan na ang plano ng Diyos sa iyo ay mayroon kang buhay na walang hanggan. Ganun ka kamahal ng Diyos. Hindi nais ng Diyos na ikay mapahamak. Hindi nais ng Diyos na ikay mapalayo sa Kanya. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. 2 Peter chapter 3 verse 9. Hindi pa niya tinutupad ang pangako ng kanyang pagbabalik. Dahil binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat ng tao na magsisi at magbalik loob sa Kanya. Ganun ka kamahal ng Diyos. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Ngayon, tanong lang, gaano mo naman kamahal ng Diyos? Ano nagawa mo para mabigyan mo ng kapurihan ng Diyos? Mabuti pa ang kaibigan mo, barkada mo, mga tropa mo na bibigyan mo. Pero ang Diyos na nagmamahal sa iyo ng tunay at tapat, na nagmamalasakit sa iyo. Amen? Lahat po tayo, hindi po tayo perfecto sa harapan ng Diyos. Pero gumagawa ang Diyos ng paraan na ikaw ay makakilala at makalapit sa Kanya. Alam ng Diyos ang kalagayan ng buhay mo. Ako, hindi ko alam kung anong kalagayan ng bawat isa na dito. Pero alam ng Diyos yan. Lahat ay lantad, wala tayong maitatago sa Kanya. Amen? So bakit po pinapangaral ang salita ng Diyos? Para po lahat ng tao ay makaalam. Kasi po hindi po lahat ng tao pag-araw na linggo ay sumasamba. Aminin man po natin o hindi.